Sa brain aneurysm, nimodipine ba ang gamot? It is but a pleasant day everyone. This is Dr. Bral Toralba, an internal medicine resident. For today's Q&A, ang sasagutan natin ay isa sa mga questions natin sa YouTube channel natin sa comment section. Ang nagtanong po ay si Sir at Ivan Huego F1X2L. Ang tanong niya po ay, Dok, ano po ba mas maganda gamot sa hemorrhage aneurysm? Nimodipine po ba? Linawin po natin ito. Ang brain aneurysm ay hindi po siya type ng stroke. Pero ang complication po nito kapag pumutok yung brain aneurysm po na yun, magiging type of hemorrhagic stroke po siya. For example po is pag pumutok yung aneurysm, may rupture of aneurysm na tinatawag po, pwede pong mag-cause ng subarachnoid hemorrhage or isang type ng hemorrhagic stroke. Wala pong isang gamot ang nagpapagaling ng either yung brain aneurysm or yung complication po niya na hemorrhagic stroke or subarachnoid hemorrhage. Ang pangunahing lunas or gamot po na ginagawa po natin ay hindi po physical na gamot or IV na gamot. Minsan gumagawa po tayo ng surgical procedure gaya ng surgical clipping or endovascular coiling para pigilan yung pagdurugo. Ngayon, ang nimodipine ay hindi gamot sa aneurysm mismo or doon sa pagdurugo mismo. Ito ay gamot para makatulong sa complications po ng sakit po na ito, particularly yung tinatawag pong vasospasm. Ang vasospasm ay paninikip ng mga ugat sa utak na pwedeng mangyari pagkatapos ng ilang araw after the event ng rupture ng aneurysm. Ito po talaga ang role ng nimodipine sa paggagamot ng mga ganitong klase ng sakit. At napatunayan po ng studies na ang nimodipine po ay nakakapagpabuti or nakakapagpaganda ng outcomes sa mga patients po natin na may subarachnoid hemorrhage na pwedeng kinos nung ruptured aneurysm. Kaya ang tatandaan po natin, ang nimodipine po ay hindi po siya pampatigil ng pagputok ng mga ugat or aneurysm, kundi ang nimodipine po ay nagpapatigil po or nagpapabawas ng komplikasyon po ng sakit po na ito. Kaya standard of care po talaga ito ang pagbibigay po ng nimodipine sa mga patients pagkatapos magkaroon ng aneurysmal bleed. Pero kailangan po ito ng hospital monitoring. Kaya kung meron po kayong hinala or kumpirmado pong merong aneurysmal bleed, emergency po iyan at kailangan po ng ICU care. Huwag po basta-basta uminom ng gamot nang walang specialist guidance. So, mabuting ipunta nyo na agad yung pasyente sa ating emergency room para makita agad ng ating mga espesyalista. Maraming salamat sa pagtatanong po ninyong iyon at for sure madami tayong maliliwanagan ng mga patients na nanonood ng video na to. If you like this video, please don't forget to subscribe, favorite this or like this, and comment down below yung mga tanong nyo pong gusto ninyong sagutan natin sa susunod na video. Bye-bye!